Sa simula ng drama makikita natin ang ating female lead na si Gina. Gusto niyang maging isang malaking designer ng laruan at ito ang pangarap niya noong bata pa siya kung saan siya ay magbibigay sa kanya ng panayam sa isang napakalaking kumpanya. Sa kabilang banda nakikita namin ang aming male lead ng drama na ang pangalan ay Lee. Siya ang CEO ng isang sikat na kumpanya ng laruan. Si Lee ay napakatalino na hindi mahilig mag-aksaya ng oras. Ngunit mayroon siyang phobia sa dugo dahil sa kung saan siya ay naging allergy sa lahat ng pulang bagay at sa makatuwid nagsusuot siya ng salamin upang hindi niya makita ang pulang kulay kahit saan. Kasama ang kanyang kumpanya hindi siya nagtatago ng anumang pulang bagay sa kanyang bahay. Dito pumunta si Gina sa kanyang kumpanya para mag-interview ngunit dito kinukuha ng mga bantay ni Lee ang lahat ng pulang gamit sa mga kandidato at walang sino man ang pinapayagang magdala ng mga pulang bagay. Ngunit gusto ni Gina na dalhin ang maswerteng pulang laruan niya kaya itinago niya ito sa kanyang bag at pumasok sa loob. Sa sandaling nagsimulang matakot si Gina sa loob at pumasok sa loob nakita niya ang mga poster sa kumpanya na kamukhang kamukha ng painting na ginawa niya kung saan bigla niyang naalala na ito ay eksaktong parehong poster na ginawa niya noong isang beses sa kompetisyon sa pagpipinta ng paaralan. Ngunit sa ibabaw nito nakasulat ang pagpipinta sa ibang lalaking nagngangalang Kelvin. Sa totoo lang kaklase niya si Kelvin at pinag-aaralan niya ito noon ibig sabihin ay ninakaw niya ang painting na ito. Nagsimulang magtanong si Gina tungkol kay Kelvin kung saan nalaman niya na siya ang direktor ng parehong kumpanya na mag-i-interview sa kanilang lahat ngayon. Pagkatapos nito kapag pupunta siya sa isang pakikipanayam tumingin siya kay Kelvin at sinabing ang disenyo na nakadisplay sa labas ay akin at mayroon din akong patunay nito. Ninakaw mo ang disenyo na iyon. Nang marinig ito natakot si Kelvin at tinawag ang kanyang mga bantay at pinaalis doon si Gina. Pagkalabas hiniling ni Gina na makipagkita sa may-ari ng kumpanya ngunit hindi siya pinapasok ng mga gwardya sa loob. Maya-maya lang ay dumating doon ang ating bida si Lee at pagkakita sa kanya tumakbo si Gina sa kanya at sinabing ninakaw ng empleyado mo ang aking disenyo. Gayon din ba ang ginagawa ng bawat empleyado ng iyong kumpanya? Kung saan sinabi niya hindi ko binabantayan ang bawat empleyado at hindi ito gawain ng CEO at ako ang CEO dito. Pagkasabi nito ay nagsimula na siyang umalis. Ngunit pagkatapos ay inihagis ni Gina ang kanyang laruan sa kanya at sinabi tingnan mo ito ang disenyo. Dahil dito nahulog ang salamin ni Lee at nang makita ang pulang kulay ng laruan si Lee ay nahimatay doon. Sa susunod na eksena tinawagan ni Lee si Kelvin at tinanong siya tungkol sa disenyo ngunit tahasan siyang nagsisinungaling. Pagkatapos ay hiniling ni Lee sa kanyang assistant na si Lou na imbestigahan ang kasong ito. Sa kabilang banda sinimulan na ring sabihin ni Gina sa kanyang kaibigan na ninakaw ni Kelvin ang kanyang disenyo. Pagkatapos ay tinawagan siya ni Kelvin at sinabi sa kanya maaari kang kumuha ng maraming pera hanggat gusto mo ngunit ayusin ang kasong ito dito mismo. Pero halatang tumatanggi si Gina. Pagkatapos pagdating ni Lee sa kanyang opisina sinabi sa kanya ng katulong na ang kanyang tiyuhin ay nagayos ng isang blind date para sa kanya kung saan tiyak na kailangan niyang pumunta. Pagkatapos nito nakita namin si Lee na nakaupo sa restaurant at naghihintay ng isang batang babae na wala siya sa mood na makipagkita. Sa kabilang banda nakita namin na nalaman din ng kaibigan ni Gina sa pamamagitan ng kanyang mga source kung saan nalaman nila si Lee. Sinabi niya kay Gina kung saan niya mahahanap si Lee. After that nakarating din doon si Gina dahil gusto niyang kausapin si Lee regarding her design. Sa sandaling dumating ang petsa ni Lee doon ngunit nagsimulang i-promote ni Lee ang kanyang kumpanya doon at sinabing tingnan mo ito. Ito ang laruan ng aming kumpanya kung saan maaari kang makipag-usap hanggat gusto mo. Hindi ka nito hahayaang magsawa. Ngunit ang batang babae ay hindi nagustuhan ang lahat ng mga aksyon na ito ni Lee at sa makatuwid ay umalis siya mula roon. Pagkatapos noon pumunta doon si Gina at galit na sinabi kay Lee ninakaw ng empleyado mo ang aking disenyo at sinimulan niyang ipakita ito sa kanya sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang kamiseta. Ngunit ang kulay ng disenyo ay pula at nang makita ito si Lee ay nagsimulang makaramdam ng pagkahilo at malapit na siyang mahulog. Ngunit pagkatapos ay hinawakan ni Gina ang kanyang kamay at ang kanyang ulo ay tumigil sa pag-ikot. Si Lee ay mukhang labis na nagulat at sa sandaling ipinakita muli ni Gina ang parehong disenyo muli ay nagsimulang umikot ang kanyang ulo. Pero pagkahawak pa lang niya sa kamay ni Gina ay tuluyan na siyang kumalma.
Hindi makapaniwala si Lee kaya paulit-ulit niyang ipinatong ang kamay sa balikat niya kung saan naisip ni Gina na baka pinagtatawanan siya nito. Kaya't umalis siya doon sa galit na nagsasabing kung wala kang gagawin ay magsasampa ako ng kaso laban sa iyo. Pagkatapos nito direktang pumunta si Lee sa kanyang doktor at tinalakay ang lahat sa kanyang doktor na si Kai. Sabi din niya natigil ang pagkahilo ko sa pagkakahawak ni Gina. Natuwa ang doktor at sabi kung magagamot ang sakit mo sa lalong madaling panahon mas mabuti na palagi mong kasama ang babaeng iyon at itabi mo siya dahil ngayon din gusto ko na gumaling ka sa lalong madaling panahon. Pagkatapos noon sinabi ni G. Liu kay Lee na ninakaw ni Kelvin ang disenyo ni Gina at pagkatapos marinig ito nagalit si Lee at pinaalis pa si Kelvin sa trabaho. Pagkatapos nito nakaupo si Lee kasama ang lahat sa isang pulong kung saan pinag-uusapan ng lahat si Lee at sinimulan nila siyang pilitin na pumunta sa isang business party dahil ang deal na ito ay napakahalaga para sa kanila. After that the assistant tells Lee you should not go there dahil magiging red ang theme color ng party doon kaya mas maganda kung hindi ka pupunta doon boss. Ngunit pagkatapos ay nakakuha ng ideya si Lee at tinanong ang kanyang katulong tungkol kay Gina. Nang marinig ang pangalan ni Gina natakot ang katulong na para bang multo si Gina. Sabi niya boss mas maganda kung layuan mo ang babaeng iyon dahil delikado siya para sa iyo at higit pa doon ay napakalakas din niya. Ngunit muling hiniling ni Lee na makipagkita kay Gina. Nag-iba ang eksena at nakita namin si Lee na nakaupo dito at nakasuot ng sunglasses. Naglagay siya ng lata na kulay pula sa kanyang harapan dahil gusto niyang subukan kung talagang naaayos ba ng paghawak ni Gina ang kanyang sakit o hindi. Sinalubong din siya ni Gina at nakita niyang nakaglasses si Lee kaya sinuot din niya ang salamin niya. Pagkatapos ay binigay ni Lee sa kanya ang lata at sinabing tapusin muna ito at pagkatapos ay pag-uusapan natin ang iba pa. And finally Lee gets confirmed na ginagamot na ni Gina ang kanyang karamdaman at tumigil na rin ang pagkahilo niya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya pinaalis ko si Kelvin sa trabaho dahil nalaman ko ang katotohanan. Pagkatapos ay tinanong niya si Gina kung gusto niyang sumama sa kanya sa party ng disenyo ng laruan. On hearing which Gina become very happy but then he said but there is a condition na kailangan mong hawakan ang kamay ko sa buong party. Nang marinig ito nagalit ng husto si Gina at nagpaalam sa kanya at umalis doon. Pagkatapos noon kapag si Gina ay papunta sa kalsada isang batang lalaki ang nagsimulang gumugulo sa kanya ng husto. Habang si Lee at ang kanyang katulong ay gumagala din doon at nang marinig ang boses ni Gina pareho silang pumunta upang tulungan siya. Dito ay sinubukan ni Lee na tamaan ang bata sa pamamagitan ng paglipad ngunit sa halip ay sinuntok ng bata si Lee at nang subukan niyang saktan ito muli nahihilo si Lee nang makita ang kanyang pulang kamiseta at ang batang iyon ay tumakas din palayo doon. Pagkatapos nito dinala siya ni Gina sa kanyang bahay at nagpasalamat sa kanyang tulong. Dito ay muli siyang hiniling ni Lee na pumunta sa party at ibinigay din sa kanya ang kanyang credit card iniisip na maaaring pumayag si Gina. Ngunit mas nagalit si Gina at sinabi sa kanilang dalawa aalis na kayong dalawa o ilalabas ko kayo. Narito ang kawawang bata ay kailangang umalis mula roon. Pagkatapos noon ibinalik din ni Gina sa kanya ang kanyang card ngunit sa sandaling ipinakita ni Lee sa kanya ang imbitasyon ng partido tuwang-tuwa siya matapos itong makita dahil doon ay nakaprint ang senior ni Gina at ang larawan ng kanyang paboritong designer at naghanda na siya para pumunta sa party. Sa gabi parehong nakarating sa party kung saan kinakabahan si Lee nang makita ang pulang kulay at sinabihan si Gina na gumala sa buong party hawak ang kanyang kamay at huwag siyang iwanan kahit sandali. Tapos pareho silang nag-e-enjoy na magkasama kung saan nakilala sila ng childhood friend ni Lee na si Lina. Nang makita silang magkahawak kamay na ganito nagseselos na siya. Hiniling niya kay Lee na sumama sa kanya at sumayaw ngunit direktang tumanggi ito dahil siya ay napakawalang magawa at hindi makapupunta kahit saan kung wala si Gina sa party na ito. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Mr. Shin na nagbigay ng business party na ito at kung sino ang kanyang kliyente kung saan siya makakakuha ng malaking kita. Kaya lumapit si Lee upang salubungin si Mr. Shin kasama si Gina. Ang deal ay tapos na sa pagitan ng dalawa ngunit pagkatapos nito umalis din si Mr. Shin na may parehong business card. Si Lee at Gina ay pumunta sa likuran niya upang hanapin siya kung saan nagpupunta ang ilang mga babae at dahil dito pareho silang nahiwalay sa isa't isa.
Biglang maraming pulang kulay na bagay ang nagsimulang mahulog kay Lee mula sa itaas at ang ating bayani ay nagsimulang makaramdam ng pagkahilo. Malapit na siyang mahulog ngunit dumating si Gina at sinalo siya. Namula siya sa pagkakahawak ni Gina. Pagkatapos nito ay umalis sila sa party at pinuntahan ni Lee si Gina at binigyan din siya ng kontrata. Pagka-uwi sinimulan ni Gina na basahin ang kontrata sa malakas na boses kasama ang kanyang kaibigan. Nakasulat dito na dapat maging personal secretary ni Lee si Gina. Nang marinig ito nagalit si Gina sa kanya. Kinabukasan hinihintay na ni Lee si Gina at iniisip niya na baka simula ngayon sisimulan na nito ang trabaho ng kanyang sekretarya. Sa sandaling iyon si Gina ay dumating doon na may galit at sinabi sa kanya na hindi niya tinatanggap ang kontratang ito. Sa pagsasabing malapit na siyang umalis doon pinigilan siya ni Lee at sinabing baka hindi mo nabasa ang huling pahina nito. Binasa ni Gina ang kontrata sa kanyang harapan kung saan nakasulat na napakataas ng kanyang sweldo na sinasabi ng ating mayamang bayani lahat ay nangangailangan ng pera sa kanilang buhay at alam kung gusto mo ring kumita. Nang marinig ang lahat ng ito mas nagalit si Gina at sinabing ano sa tingin mo sa iyong sarili na mabibili mo ng pera ang bawat tao. Kung gayon ito ang iyong malaking pagkakamali at hindi mo ako mabibili ng pera. Sabi din niya para ka lang doon sa gun na gumagala dito at naka-sunglasses sila. Pagkasabi nito ay umalis na siya doon. Pagkaalis niya tinanong ni Lee ang kanyang katulong tungkol ba sa akin ang lahat ng ito. Na kung saan ang katulong ay nagsasabi sa kanya boss siya ay medyo nagalit at iyon ang dahilan kung bakit sinabi niya ito ngunit hindi mo dapat bigyang pansin ang kanyang mga salita. Kahit na matapos ang lahat ng ito hindi sumusuko ang ating kawawang bayani at muling sinubukang aminin sa kanya sa iba't ibang paraan. Sa susunod na eksena si Lee ay nasa kanyang opisina kung saan tumawag si Lina at iniimbitahan siya para sa tanghalian kasama niya. Noong una ayaw niyang sumama ngunit pagkatapos ay pumayag siya. Pagkatapos nito hinihintay ni Lina si Lee. Sa kabilang banda labis din ang kalungkutan ni Gina dahil kahit na nag-interview sa napakaraming kumpanya ay hindi pa rin siya nakakakuha ng trabaho kahit saan. Sakalang umulan ng malakas. Sasalubungin ni Lee si Lina sa isang restaurant doon lang namin nakita na bumaling ang tingin ni na Lina at Lee kay Gina na gumagala doon. Pagkatapos ay pinuntahan ni Lee si Gina imbes na si Lina. Sabi ni Gina sa kanya ngayon ay napakasama ng mood ko kaya huwag mo akong sundan. Sasabi ni Lee kailangan mo ng trabaho kaya bakit ayaw mong magtrabaho bilang aking sekretarya. Sabi ni Gina kaya lahat ng ito ay dahil sa iyo kaya hindi ako nakakakuha ng trabaho kahit saan. Pagkatapos noon pinagalitan niya ito ng husto at nagsimulang umalis mula doon sa galit. Sa sandaling iyon ay hinawakan ni Lee ang kanyang kamay at habang sinusubukang palayain ang kanyang kamay hindi niya sinasadyang natapon ang kanyang salaming pang-araw. Tapos paglingon pa lang ni Lee may nakita siyang kotseng kulay pula at pagkakita niya ay agad siyang nahimatay doon. Nang makita siyang ganito tumakbo din si Gina papunta sa kanya. Sa susunod na eksena nakita namin si Lee sa isang ospital kung saan sinabi ni Gina sa kanyang katulong kung hindi niya ako susundin mula ngayon pagkatapos ay makakalimutan ko ang lahat. Sinabihan din siya ng assistant miss hindi mo talaga pagkakaintindihan ang amo ko at kung ano man ang nangyari sa iyo si Kelvin lang ang kasali dito. Namulat na rin si Lee kung saan sabi niya oo lahat ng ito ay dahil sa walang iba kundi si Kelvin. Dahil marami siyang koneksyon at pinakiusapan ni Lee ang katulong na bantayan si Kelvin. Pagkatapos nito sinabihan siya ni Gina na alagaan ang kanyang sarili at nagsimulang umalis mula roon. Kapag nasa labas siya naririnig niya ang pag-uusap ni Lee at ng kanyang assistant na nagpapakitang may blood phobia si Lee. Pagkarinig nito nagsimula siyang mag-isip tungkol sa lahat ng nangyari sa pagitan ni Lee at Gina. Para tingnan kung totoo ito o hindi lumapit siya kay Lee sa pamamagitan ng paglalagay ng matangkad na pulang kolorete sa kanyang mga labi. Nang makita ito muling nakaramdam ng pagkahilo si Lee at sa sandaling igalaw niya ang kanyang kamay patungo sa salaming pang-araw hinawakan ni Gina ang kanyang kamay dahil dito ay gumaling siya. Nagulat din si Gina dito at sa wakas nakumbinsi siya na totoo ito. Tapos sabi ni Gina sa kanya allergic ka talaga sa red color pero paano ka gagaling pag hinawakan kita? Kaya lang hinawakan ni Lee ang kamay niya at hinayla siya palapit sa kanya. Sinubukan ni Gina na bumangon mula roon ngunit hindi siya pinabayaan ni Lee na bumangon.
Sa sandaling iyon ang katulong ay dumating doon at nakikita silang nasa ganitong kalagayan, sabi niya, darating ako mamaya, mayroon akong trabaho. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Lee kay Gina ang lahat tungkol sa kanyang sakit. Matapos marinig kung alin, sa wakas ay naghanda na si Gina para sa trabahong ito, ngunit ang ating pangunahing tauhang babae ay naglalagay ng ilang kondisyon sa harap ni Lee. Ang una sa kanila, gusto niya muna ang trabaho ng toy designer at pagkatapos ay gagawa siya ng secretarial work. Sumasang-ayon din si Lee dito. Kinabukasan pumasok si Gina sa kumpanya at pumunta sa opisina ni Lee, kung saan sinabi niya sa kanya na ngayon lang siya ang magpoprotekta sa kanya mula sa lahat ng mga pulang kulay na bagay. Dito niya nakita na medyo maluwag ang hair clip nito, kaya sinimulan na niya itong iset. Sa sandaling iyon ang katulong at isang empleyado ay dumating doon at sinimulan nilang sabihin, wala kaming nakita. Pagkatapos nito sinabi ni Lee sa katulong na dalhin si Gina sa departamento ng disenyo at ipaliwanag sa kanya ang lahat ng kanyang gawain. Pagkatapos nito tinatanong ni Lee ang lahat ng mga detalye ni Gina at pagkatapos ay hiniling sa katulong na tawagan si Gina. But then he remembered that Gina had told him, you can call me anytime, pero kapag walang work then don't call me unnecessarily because I don't want the rest of office staff to think anything wrong about us. Kaya naman gustong ilihim ni Lee ang personal assistant na ito. Dahil dito si Lee mismo ang tumawag sa kanya, kung saan isa-isa niyang tinitingnan ang trabaho ng lahat ng empleyado at lumapit kay Gina at sinabi niya sa kanya, kapag natapos na ang iyong trabaho dapat kang pumunta sa opisina upang makipagkita sa akin. Ito ay hindi nagustuhan ni Gina dahil pagkaalis niya lahat ng mga empleyado ay nagsimulang mag-usap tungkol sa dalawang ito lamang. Dinala ni Lee si Gina sa labas at pinaupo doon habang nasa kamay niya. Nang makita ito tinanong siya ni Gina, tinawag mo ba ako para dito? Sabi niya, nga pala may nakikita akong mga pulang kulay dito, tapos bakit mo hinawakan ang kamay ko? Sabi ni Lee, dinala kita dito para pakainin ka ng sariwang hangin at nagtanong hindi mo ba nagustuhan? Iniyuko ni Gina ang kutsara ng cake sa galit at sinabing wala na akong gagawin ulit at mangyaring huwag mo na akong tawagan para gawin ang mga bagay na ito. Nang makita ito, natakot ang kawawang lalaki at agad siyang tumakbo palayo doon. Pagkatapos ay umabot doon ang kaibigan ni Gina at labis siyang nalungkot. Sa pagtatanong ni Gina, sinabi niya sa kanya na sinabi ng kanyang amo na kung hindi siya makapanayam ng sinumang sikat na tao, tatanggalin siya nito sa trabaho. Dito nakakuha ng ideya si Gina at sinabing, gusto mo ng isang tanyag na tao lamang, kung gayon bakit hindi ko makuha sa iyo ang panayam ng sarili kong amo. Nang marinig ito, naging napakasaya ng kanyang kaibigan. Pagkatapos nito, habang papunta sa cabin ng amo, nabangga niya ang isang batang babae at nahulog ang lahat ng papel. Nang makita ito ng dalaga ay napagkamalan na baka ito ay isang love letter at ipinakalat niya sa buong opisina ang balitang ito na magpo-propose si Gina sa aming amo. Nang malaman ito ng assistant ni Lee, nakarating siya sa opisina ng amo. Ang sabi niya, mahal na mahal ka ni Gina at iyon ang dahilan kung bakit siya magpo-propose sa iyo. Sa una hindi naniniwala si Lee dito, ngunit sa sandaling magpadala si Gina ng isang mensahe at sabihin kung libre kapag katapos ay makipagkita sa akin. May gusto akong kausapin sa iyo. Nang makita niya ito, naniwala siya sa mga salita ng katulong at iniisip na baka may kaunting hindi pagkakaunawaan ang babaeng ito. Kailangan ko siyang makilala at ipaliwanag sa kanya at ipaunawa sa kanya na hindi ito posible. Pero sabi ng katulong, boss, kumakalat lahat ng balitang ito sa opisina, pero naniniwala ako na baka hindi ka gusto ng babaeng iyon. Pagkarinig nito, sinimulan ding purihin ni Lee ang kanyang sarili at sinabing, ano ang kulang sa akin na hindi niya ako gusto? Ang gwapo ko, kaya siguro dapat layuan ko siya. Sabay reply niya kay Gina, medyo busy din ako kaya magkikita kami mamaya. Pero pagkatapos nung papunta na siya sa kaliwa, nakita siya ni Gina. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kanya, ngunit sa sandaling iyon ay sarado na ang elevator kaya bumaba siya sa hagdan. Iniisip ni Lee na baka nagmamadali itong babae na mag-propose sa kanya. Kung tutuusin, sobrang gwapo niya. Ngunit ano ang dapat niyang gawin? Ayaw niyang masira ang puso nito sa pagtanggi sa kanya. Nagsimula siyang kumanta ng malungkot na kanta sa elevator para kay Gina at sakto namang bumukas ang pinto ng elevator at nakita siya ni Gina. Nang makita ang mga papel sa kamay ni Gina, sinabi niya, kaya mo lang maging sekretarya ko at wala nang maaaring mangyari sa pagitan natin.
At umalis na siya doon. Pero wala siyang naiintindihan. Pagkatapos ay pumunta siya at umupo sa kanyang kotse. He tells her, I know that you like me a lot, that I am so handsome and you have this love letter in your hand which you want to give me, but I don't want to refuse you because it can hurt you a lot. Nagulat si Gina pagkatapos marinig ito at sinabing, nasa tamang pag-iisip ka ba? Dapat mo munang basahin ang mga papel na ito. Sa sandaling basahin niya ang mga papel, nalaman niya na ito ay isang imbitasyon sa panayam. Siya ay nabigla at ang kawawang amo ay naiwang tulala. Sabi ni Gina, sana ay nabasa mo ng maayos ang papel na ito at gayon pa man bakit ako magpo-propose sa iyo. Sabi niya, ang aming pag-iisip ay hindi magkatugma at pareho kaming nabibilang sa magkaibang mundo. Kung saan sinabi rin ni Lee, oo tama ka. Hindi magkatugma ang aming pag-iisip at gayon pa man hindi ko ibinibigay ang aking panayam sa mga ganoong tao. Pagkasabi nito, inilabas niya si Gina sa kotse at umalis doon. Pagkatapos nito, nakita namin na nakaupo doon si Gina at nagsimulang purihin si Mr. Shin kung gaano siya kahusay at ibinibigay niya ang kanyang panayam sa lahat. Narinig ito ni Lee at nagsimulang magselos. At pagkatapos ay sinabi kay Gina, handa akong magbigay ng panayam. Pagkatapos noon ay napakabilis niyang ibinibigay ang panayam sa kaibigan ni Gina. Pagkatapos nito, pinuntahan ni Lee ang kanyang tiyuhin. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng kanyang tiyuhin, ang iyong kapatid na babalik ngayon. Pagkatapos nito, sumama si Lee kay Gina para makipagkita sa kanyang kapatid. Pagkatapos nito, ipinakilala niya si Gina sa kanyang kapatid na si Huang. Pagkatapos ay binibigyan niya siya ng isang sorpresa at sinabihan siyang pumunta sa kanyang silid. Pagpunta nila doon at sa sandaling binuksan niya ang pinto ng kanyang silid, laking gulat niya nang makitang kulay pula ang lahat ng naroon. Dito niya naalala ang kanyang childhood flashback noong kinailangan niyang isakripisyo ang lahat ng paborito niyang pulang kulay dahil sa sakit ni Lee. Dahil doon ay labis siyang nalungkot, kaya naman nagsimula siyang lumayo sa kanyang kapatid na si Lee at iyon ang dahilan kung bakit hindi niya ito nagustuhan. Pagkatapos ay nakita namin na si Lena ay dumating din upang makipagkita kay Huang, ngunit siya ay nagagalit ng husto nang makita si Gina doon at iniisip bakit ang babaeng ito ay umabot kung saan-saan. Sa susunod na eksena, makikita na ang direktor ni Gina ay nagbibigay ng trabaho sa lahat, ngunit hindi niya binigyan ng trabaho si Gina. Kaya pumunta siya at humingi ng trabaho mula sa kanyang direktor mismo, ngunit hindi niya kayang gawin ang gawain ng parehong sekretarya ni Lee at mga disenyo ng magkasama, kung saan sinabi sa kanya ng kanyang direktor, kung hindi mo ito magagawa, huwag gawin ito. Pagkatapos noon, pinuntahan niya si Lee at kinausap siya tungkol dito na nagsasabing, dahil sa trabaho mo hindi ako makakakuha ng oras para sa aking mga disenyo, kaya huwag mo akong istorbohin sa araw. Hindi nakikinig si Lee sa kanya at sinabing, kailangan mo munang gawin ang trabaho ko. Pagkatapos noon, kapag nasa bahay niya si Lee, pumupunta si Lena sa bahay niya para salubungin siya at may dalang painting. Pagkatapos ay agad na tinawagan ni Lee si Gina at pinapunta siya doon, ngunit nagsimulang tumanggi si Gina, sinabing holiday ko ngayon kaya hindi ako pupunta. Sa pagdinig nito, sabi ni Lee, okay lang, gawin mo ang iyong pagdidisenyo sa araw at gawin ang aking katulong sa gabi, kung saan sumasang-ayon din si Gina. Sa kabilang panig, hindi sinasadyang nalaglag ni Lena ang isang palayok at lilinisin na sana ito nang magsimulang tumanggi si Lee at sinabihan siyang maupo. Pagkatapos ay umabot si Gina doon at sinabi ni Lee kay Gina, tulungan mo akong palayasin si Lena dito. Pero sabi ni Gina, kahit anong sabihin mo sa phone, gusto kong ulitin mo para ma-record ko na lang kasi wala akong tiwala sa'yo. Ngayon ay kailangan niyang sabihin muli ang parehong mga salita at itinala niya ito. Ngayon pagkatapos nito, agad siyang pumasok sa kanyang bahay at nang tanungin, sinimulan niyang linisin ang lugar kung saan ibinaba ni Lena ang palayok. Inilalagay din niya ang pagpipinta sa dingding, ngunit habang ginagawa ang kanyang trabaho, labis na ginugulo ni Gina si Lena dahil hiniling sa kanya ni Lee na gawin ito. Pero pagkababa ni Gina pagkatapos mailagay ang painting ay nadulas siya at saglit lang nahuli siya ng ating bida at nagkamali, hinalikan niya si Lee sa noo. Nang makita ito, sumigaw ng malakas si Lena, anong ginagawa ninyong dalawa dito? Pagkatapos nito, bumaba si Gina at wala siyang maintindihan. Kaya nagsimula siyang umalis mula roon na nagsasabi, kumpleto na ang lahat ng trabaho ko at magkikita kami bukas sa opisina. Ngunit nakalimutan niya ang kanyang telepono at backpack doon at pumunta si Lee sa likod niya upang ibalik ang mga bagay na ito sa kanya.
Habang papunta doon iniisip ni Gina ang lahat ng ito ay isang maliit na aksidente lang kaya bakit paulit-ulit ko itong iniisip. Pagkatapos ng lumapit si Lee sa kanya upang ibalik ang kanyang mga gamit nagsimula siyang mahiya at kinuha ang mga gamit at tumakbo palayo doon. Sa daan isang batang lalaki ang papunta doon na may dalang rosas. Sa sandaling makita ito ni Lee nakaramdam siya ng isang tiyak na interes at sa gayon dinala niya ang rosas sa kanyang bahay. Pero ang nakakapagtaka dito kahit makita ang pulang kulay ay hindi siya nahihilo sa pagkakataong ito. Pagkatapos nito inilalagay niya ang lahat ng mga bagay na kulay pula sa kanyang bahay. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang katulong at sinabihan siyang kanselahin ang lahat ng kanyang mga pagpupulong para bukas dahil gusto niyang magpahinga buong araw bukas at hindi papasok sa opisina. Sa susunod na eksena pinuntahan ni Lee si Dr. Kai na sinusuri siya at natutulog si Lee. At biglang nagsimula siyang managinip na noong bata pa siya na aksidente siya sa kanyang kotse dahil sa kung saan siya ay nasaktan ng husto ngunit isang batang babae ang dumating doon at hinalikan siya nito sa kanyang noo na nagbigay sa kanya ng labis na kaganhawahan. Habang nakikita ang panaginip na ito biglang bumangon si Lee at sinabi kay Dr. Kai ang lahat ng nangyari sa pagitan nila kagabi. Ang sabi niya nangyayari ba ang lahat ng ito dahil sa halik niya? Ang sabi ng doktor kay Lee hindi ko alam kung ang kaso na hinalikan ni Gina sa iyong noo ay may kaugnayan sa iyong panaginip o sakit o wala at hindi rin natin masasabi kung ang iyong sakit ay ganap na gumaling o hindi. Sa kasalukuyan wala rin akong maintindihan at kailangan kong magsaliksik tungkol dito. Pagkatapos nito inilabas ng doktor si Lee at gumala kasama niya sa lahat ng lugar kung saan gustong gumala ni Lee ngunit hindi magawa dahil sa pulang kulay. Pagkatapos nito umorder na rin sila ng kulay pula. Sa kabilang banda nakita ni Lina ang larawan ng pagkain at sa tingin niya sumama siya kay Gina. Kaya pumunta siya upang suriin at narating ang bahay ni Lee kung saan nalaman niyang lumabas siya kasama si Dr. Kai. Sa sandaling malaman niya ito nakakakuha siya ng maraming ginhawa. Sa susunod na eksena nakita namin na pumunta si Lee sa eksibisyon ng pagpipinta kasama si Gina kung saan pumunta siya para sabihin kay Gina na ganap na siyang gumaling at ngayon ay wala na siyang anumang isyu sa pulang kulay. Maya-maya lang lumapit si Huang doon na may dalang kulay pulang lata nang makitang agad na hinawakan ni Gina ang kamay ni Lee at sinabing boss hindi mo kailangang mag-alala kasama mo ako. Nagsisimula na ring ngumiti si Lee nag-iisip dapat ko ring sabihin sa kanya ang totoo at posible na pagkatapos malaman ang katotohanan maaaring makaramdam siya ng kaunting masama. So bakit hindi na lang siya kumilos ng konti? Pagkatapos nito gumagala siya sa buong eksibisyon hawak ang kamay ni Lee para wala siyang problema at bago pa man pumunta sa banyo sinabi niya isuot mo ang iyong salamin at pupunta ako ng mabilis. Paglabas niya ay nakita niyang medyo nakayuko si Lee kung saan naramdaman niyang nakaramdam na naman ito ng pagkahilo. Sa sandaling lumapit siya sa kanya sabi ni Lee ayos lang ako. Pagkatapos nito sasabihin niya sa kanya ang totoo ngunit nakita niya ang isang pagpipinta doon at sinabing ito ay malamang na ninakaw ni Kelvin. Kaya hiniling niya sa kanyang katulong na alamin ang lahat ng impormasyon tungkol sa pagpipinta na ito. Dito napansin ni Gina na sa kabila ng kulay pula ng painting ay hindi nahihilo ang amo. Pagkatapos sa wakas sinabi sa kanya ni Lee ayos lang ako at dinala kita rito para sabihin sa iyo ang totoo. Masayang masaya si Gina at sinabi ngayon sa wakas hindi ko na kailangang gumala-gala tulad ng iyong katulong at makakapag-focus na rin ako sa aking disenyo. Tuwang-tuwa si Gina na sinabi ni Lee sa kanya. Ano ang mayroon para maging labis na masaya? Pagkatapos nito ipinatawag ang pagpupulong kung saan ipinahayag na ang pagpipinta ay hindi kay Kelvin. Kasabay nito sinabi rin ng katulong na ang pagpipinta ay pag-aari ng isang lalaki na nagngangalang Jay na wala sa lungsod ngayon ngunit lumabas sa isang lugar na malinaw na nangangahulugan na kung gusto nila ang copyright ng pagpipinta kakailanganin nila siya. Ngunit siya ay lumabas at kailangan nila siya sa lalong madaling panahon. Kaya ipinadala nila si Huang upang gawin ito kasama si Lina dahil si Huang ay walang kaalaman sa pagpipinta. Ngunit pagdating nila doon pareho silang gumawa ng malaking pagkakamali. Isang napakamahalagang bato ng mga taga-nayon ang nabasag na napakahalaga para sa mga taga-nayon kung saan sa wakas ay kailangang pumunta roon si Lee at isinama rin niya si Gina. Pagkatapos nito pinalaya niya si Huang at Lina mula doon ngunit nanatili roon sina Gina at Lee upang mapirmahan ang dokumento. Pagkatapos nito kapag gusto nilang magstay sa hotel isa lang ang kwarto doon.
Kapag sinabi ni Lee isa lang ang kama dito sabi niya tapos sabi ni Gina pwede nating isabit ang kurtina sa pagitan natin. Pagkatapos noon ay isa-isa silang mag-freshen up at si Gina naman ay dumating at natulog. Nang mag-freshen up at bumalik si Lee nakita niyang nasa labas na ang isang paa ni Gina. Kaya naman pagkaangat na niya ng paa ni Gina ipinatong niya ito sa gilid ng bida at pagkatapos ay niyakap siya ni Gina at hindi ito binitawan dahil sa pagkahulog ng kurtina. Ang kawawang lalaki ay gumugol ng buong gabi sa pagsisikap na pasayahin ang kurtina at si Gina. Hindi natutulog ng maayos ang ating bida buong gabi. Kinabukasan lumabas silang dalawa para hanapin si Jay ngunit doon nila nakita si Mr. Shin na gumagawa ng photoshoot kung saan tinanong nila ang tungkol sa painter Jay ngunit sinabi niya na wala siyang alam tungkol sa kanya. Pagkatapos nito sina Gina at Lee ay parehong nakarating malapit sa isang bahay habang gumagala. Gusto raw niyang makausap ang painter Jay pero ang painter Jay ay nagtatago sa loob ng bahay at hindi lumalabas. Nagsisimula silang makipag-usap sa isa't isa sa pamamagitan ng mga liham. Malinaw na tumanggi siyang pumirma sa kontrata at itinapon ang dalawa mula doon sa pamamagitan ng pagbuhos ng tubig sa kanila. Ngunit pareho silang hindi sumusuko at pareho silang nagsimulang tumira sa isang tent sa harap ng kanyang bahay. Ang saya-saya nila together and enjoy a lot of good moments tapos sabay din silang matutulog sa tent. Kinaumagahan nakita ni Lee na may nagtatago at lumabas ng bahay ngunit itinago niya ang kanyang mukha. Sa sandaling makita siya ni Lee pinuntahan niya ito at pagkatapos ay nalaman na siya ay walang iba kundi si Mr. Shin. Kapag tinanong siya ni Mr. Shin paano mo ako nakilala? Sabi ni Lee sa kanya I saw you in the photo shoot and your shirt was paint on it and I understand that time na ikaw ang pintor Jay. Pagkatapos noon tumanggi si Mr. Shin na pumirma sa kontrata ngunit hindi rin sumuko sina Arjuna at Lee at sinimulan nila siyang tulungan sa lahat ng kanyang trabaho na labis niyang nagustuhan. Kinabukasan sabi ni Lee kay Gina mukhang maraming alaala si Mr. Shin mula rito pero ayoko nang maalala niya ang mga alaalang ito dahil dapat na siyang magpatuloy sa buhay niya ngayon. Ang usapan nila ay pinakikinggan din ni Shin at lumapit siya at sinabing dito ako nakatira noon kasama ang aking lola. Napakalapit ko sa aking lola at nagdala din siya ng isang pusa para sa akin at mahal ko silang dalawa ngunit pareho silang iniwan ako at umalis sa alaala na sinimulan kong gawin ang lahat ng mga kwadro na ito. Pagkatapos nito ipinakita sa kanya ni Lee ang kanyang larwang pagpipinta at sinabi kung pumayag kang pumirma sa kontrata maaari tayong magdala ng ngiti sa mukha ng maraming bata. Natuwa siya matapos itong marinig at pumirma na rin siya sa kontrata. Matapos kumbansihin si Mr. Shin at pirmahan ang kontrata parehong umalis sina Lee at Gina mula roon at iyon din ay nakaupo sa isang tractor kung saan ang ating bayani ay nakaupo sa isang tractor sa unang pagkakataon. Kaya naman marami siyang kinakaharap na problema. Sa kabilang banda nagkagulo sa opisina dahil nalaman ni Huang na may lumabas na balita na gumawa ng bagong laruan ang kumpanya at wala silang copyright nito at malapit na ring magsagawa ng conference. Kinabahan si Huang at tinawagan si Lee na sinasabi sa kanya ang lahat. Sabi ni Lee walang dapat ikabahala. Aabot ako ng gabi at kinuha na rin namin ang mga pirma. Pero dahil sa malas nila nasira din ang tractor nila. Pagkatapos noon ay umulan at dahil dito ay nabasa ang damit ni Lee at binigay ni Gina ang isa nitong jacket na isusuot. Tapos nagme-message siya sa doktor para humingi ng tulong pero dahil sa kawalan ng signal tumaas siya ng kaunti. Pero pagdating pa lang ng signal bigla siyang tuwang-tuwa at malapit na siyang matamba pero nasalo siya ni Gina and in the process nasubsob siya at aksidenteng nahalikan ni Lee ang noo ni Gina kaya nagsorry si Lee kay Gina. Pero pagkatapos noon tuwang-tuwa siya sa pag-aakalang napakatamis ng halik na iyon. Sa sandaling nakuha ni Dr. Kai ang mensahe ni Lee umalis siya para kunin sila. Kinabukasan nagsimula ang conference sa opisina at lahat ay naghihintay kay Lee. Sa kabilang banda paparating din si Dr. Kai kasama sina Lee at Gina sa kanyang sasakyan ngunit mabagal ang pagmamaneho nito ng sasakyan. Kaya umupo si Gina sa driver's seat at nagmaneho sa paraang naisip nilang dalawa na baka ngayon na ang huling araw ng kanilang buhay. Kahit papaano nakarating sila sa conference kung saan sinabi ni Lee sa lahat na nasa kanya ang lahat ng karapatan sa larwang ito. Dahil dito walang naging problema sa kanilang conference.
Pagkatapos nito pumunta si Lee sa kanyang tiyuhin kasama sina Huang at Gina at sinimulang purihin ng tiyuhin si Lee dahil sa sobrang inggit ni Huang dahil lagi niyang pinupuri si Lee. Pagkatapos noon umalis doon si Huang na may galit kung saan sinundan din siya ni Lina para kumbansihin siya. Sa kabilang banda kapag sinabi ni Tito na muli akong nag-aayos ng mga blind date para sa iyo sinabi ni Lee sa kanya tiyo ngayon hindi na kailangan para dito dahil may nagustuhan akong ibang babae. Pagkatapos noon habang pabalik sinabi ni Lee sa kanyang katulong na nagsimula siyang magustuhan si Gina at humingi sa kanya ng ilang mga tip upang mapabilib si Gina. Sa una ang kanyang katulong ay nabigla ngunit pagkatapos sinimulan niyang sabihin ang lahat ng mga paraan upang mapabilib siya. Kinabukasan sa opisina puro litrato ni Lee ang nandoon. Nang makita sila nabigla si Gina at nagsimulang magtanong sa lahat kung ano ang nangyayari dito. Pagkatapos dumating ang katulong at sinabing nahawakan ng boss ang komperensya kahapon kaya pinahahalagahan namin siya. Ang direktor ng disenyo ay lumapit sa kanila at sinabi sa kanila na isang napakahalagang kaganapan sa promosyon ang magaganap at napakahalaga para sa lahat na pumunta doon. Noon lang tinawagan ni Lee si Gina at hiniling na mag-lunch ng magkasama ngunit tumanggi siyang pumunta sa pagsasabing mas mahalaga para sa kanya ang pagdalo sa promotion event. Pagkarinig nito hindi makalaban ang ating bida at pumunta rin siya doon kasama ang kanyang katulong. Doon lahat ay naka-costume ng laruan at isang bata ang labis na gumugulo kay Gina na napaka-cute sa costume. Pagkatapos nito kapag inilabas niya ang kanyang maskara dumating si Lee mula sa harapan at sinabing sumama ako sa iyo upang kumain ng tanghalian at pagkatapos nito pareho silang nagsimulang mananghalyan ng magkasama. Dito nakatingin lang si Lee sa mga kamay ni Gina dahil sinabi ng katulong na kung biglang magkadikit ang mga kamay ng lalaki at babae dahil sa isang aksidente ito ay lumikha ng isang napaka-romantikong eksena. Kaya naman nagsisikap ang ating kawawang bida at paulit-ulit niyang sinusubukan ngunit paulit-ulit siyang nabigo. Nakatuon ang buong atensyon ni Gina sa pagkain ngunit napansin din niya ang mga kakaibang ginagawa ng amo. Kapag tinanong niya siya bakit paulit-ulit mong tinitingnan ang mga kamay ko. Sabi ni Lee natuto akong magbasa ng mga palm lines ngayon at kung gusto mo ay mababasa ko rin ang mga palm lines mo. Ngunit tinanggihan siya ni Gina na nagsasabing hindi na kailangan para dito. Pagkatapos nito muling nagtanong si Lee sa kanyang katulong para sa isa pang plano. Ang sabi sa kanya ng katulong dapat umarte kang lasing na lasing ka sa harap ni Gina dahil madalas nagsasabi ng totoo ang mga tao sa harap ng taong lasing. Kaya kung mahal ka talaga ni Gina siguradong sasabihin niya. Pagkatapos nito sinisira din ni Lee ang kanyang hitsura nilagyan ng alak ang kanyang damit at tinawag si Gina. Pagpunta pa lang roon ni Gina nakita niyang sobrang lasing na ang amo kaya binuhat niya ito iniuwi at inihagis sa kama. Pagkatapos nito tumingin siya sa kanya at sinabing napaka-cute mo ngayon. Then she thinks what happened to me suddenly and run away from there. Tumayo si Lee at nagsimulang mag-isip kung bakit hindi na siya nagsalita pa. Ngunit sa sandaling iyon ay bumalik si Gina na may dalang lemon na tubig at ang kawawang lalaki ay agad na nahulog doon. Binuhat siya ni Gina at inihiga muli sa kama kung saan sinasabi niya ngayong araw na ito ay napakasaya ko para tanungin mo ako kung ano man ang gusto mong hilingin. Ang sabi ni Gina gusto kong hilingin sa iyo na kung okay ka na ngayon ay aalis ako sa trabaho ng sekretarya na ito at hindi na ako muling tumawag sa akin ng walang dahilan. Sumang-ayon din si Lee at umalis na si Gina doon. Ngayon ay nabigo na naman ang kanyang plano. Akala ng kawawang lalaki ay tiyak na sasabihin niya gawin mo akong boyfriend ngunit hindi niya ito masabi. Pagdating pa lang ni Gina sa kanyang bahay nakatanggap siya ng tawag mula kay Mr. Shin na nagsabi sa kanya gusto kong magkasama kaming dalawa sa isang charity event bukas. Kung saan pumayag din si Gina. Maya-maya lang ay tinawagan siya ni Lee at pinakiusapan si Gina na mag-lunch pero sabi niya medyo busy ako ngayon. This thing not go well with Lee at all and he also reached the same charity event with his secretary and starts helping Gina. Nang makita ito ni Gina ay natakot sa una ngunit dahan-dahan siyang umaatres. Lumapit din doon si Mr. Shin at hinawakan ang kamay niya. Naiinggit si Lee nang makita ito. Hinawakan din niya ang kamay ni Gina at sinimulan nilang hilahin si Gina patungo sa kanilang mga sarili. Then the manager of this event reached there and says Liz company has given a lot of for this event kaya inimbitahan namin sila bilang special guest.
Pagkatapos noon ay nagsimula siyang magbigay ng pusa kay Lee ngunit ayaw ni Lee sa mga pusa kaya nagsimula siyang gumawa ng ilang mga gestures kay Gina. Kaya kinuha ni Gina si Lee mula doon. Pagkatapos noon ay natakot na naman si Lee matapos makakita ng pusa kaya tinawagan niya ulit si Gina. Pero sabi ni Gina, boss, hindi kailangan matakot. Pagkatapos noon habang papalapit ito sa kanya naisip ni Lee na baka darating ito para halikan siya ngunit pinuntahan siya ni Gina at sinabing, boss, ang ganda ng pabango mo. Napakalapit nila at ang katulong ay nagpakuha ng litrato sa kanilang dalawa. Pagkatapos magbigay ng isang talumpati nakita niya ang lahat ng mga larawan at makita ang mga ito siya ay nagiging napakasaya. Sa kabilang banda nagpapasalamat si Mr. Shin kay Gina at isusuot na sana niya ang isang kwintas. Pagkatapos ay nakita sila ni Lee at lumapit at kinuha si Gina mula doon. Hindi gusto ni Gina ang bagay na ito at sinisigawan siya na nagsasabing ano ang pag-uugali na ito. Sabi ni Lee, anong ginawa ko? Kung ano man ang ginawa ay ginawa ni Mr. Shin at paano niya mahahawakan ang mukha mo. Tapos galit na umalis si Gina doon. Ngayon ay nabigo rin ang planong ito kaya muli siyang pumunta sa kanyang katulong at ang sabi ng katulong, boss, binigyan ko ng 2 tiket sa sinehan si Gina at isasama kanya. After that he directly meet Dr. Kai and tells him that he likes Gina and also says if she didn't take me with her to the movie then 100% she will take her friends along with her and I want to see this. Kaya naman gusto kong sumama ka sa akin para isipin nila na nagkataon lang tayong nagkita. Pareho silang nakarating sa kinaroroonan at doon nag-uusap ng makarating si Gina ngunit ang kasama niya ay hindi niya kaibigan kundi si Mr. Shin. Nang makita ito ni Lee ay nagalit ng husto at parehong itinago ang kanilang mga mukha sa likod ng menu card at umupong nakabantay sa kanilang dalawa at nakikinig sa kanilang pag-uusap. Nagkamali si Gina, kung ano man ang ginawa sa iyo ng amo kahapon humihingi ako ng tawad sa iyo para doon. Hindi niya dapat ginawa ito. Kaya naman para humingi ng paumanhin sa iyo ay pinapante kita sa sinehan ngayon. Naririnig din ito ni Lee at hindi niya hahayaang manood ng sine ang dalawa sa dilim. Susundan ko rin daw sila at sinasabing isasama niya doon si Dr. Kai. Nakita silang dalawa ni Gina sa bulwagan ng pelikula at tinanong kung ano ang ginagawa ninyo dito. Sinabi sa kanya ni Lee na pumunta rin kami para manood ng pelikula tulad mo. Then a girl comes with a rose as per Lee's plan kasi akala niya ibibigay niya kay Gina pero wala namang ganito dito kaya napilitan siyang ibigay yung rose kay Dr. Kai. Nakikita ito ng lahat ay nagsisimula sa hindi pagkakaunawaan at tawanan. Sinabi ni Dr. Kai na napakabuting kaibigan lang namin. After that, as soon as the movie ends, Lee tells Gina, I will drop you home, but then Mr. Shin says you have come to watch a movie with me so I will drop you home, but before that we will go for dinner together. Tapos pilit din sama-sama si Lee sa kanila. Pagkatapos nito ay nakarating sila sa isang restaurant kung saan nagsimula ang kompetisyon sa pagitan ng dalawa at pareho silang nagsimulang uminom ng marami. Pinipigilan sila ni Gina ngunit hindi sila nakikinig sa kanya. Lasing na sila ay tuluyan nang nawalan ng malay. Pareho silang nag-aaway kung sino ang magpapauwi kay Gina. Hindi makontrol ni Gina ang dalawa kaya tinawagan niya ang kaibigan. Laking gulat din niya nang makita ang kanilang kalagayan at iniisip kung ano ang nangyayari dito. Pagkatapos nito ay kinuha niya ang mga ito at dinala sa isang silid ng hotel kung saan isang kwarto lamang ang available. Kaya itinapon niya silang dalawa sa iisang kama at umalis doon. Kinaumagahan ng magkamalay na silang dalawa pareho silang sumigaw ng malakas pagkatapos makita ang isa't isa at sinabing bakit kaming dalawa ang natutulog. Sabi ni Lee, paano tayo matutulog sa iisang kwarto? Pagkatapos noon ay nagsimula na silang mag-usap at tinanong siya ni Mr. Shin kung gusto mo ba si Gina. Sinabi ni Lee na oo, gusto ko si Gina at idinagdag na hindi niya magugustuhan ang isang tulad mo. On which Shin also says okay then we can compete and Lee agreed to this. Pagkatapos noon ay humingi ng tulong si Lee sa kanyang katulong at binigyan siya ng katulong ng isang ideya na nagsasabing sa pagkakataong ito ay mag-blind date ka at kung magselos si Gina ibig sabihin ay gusto kanya. Sa kabilang banda tinawagan ni Mr. Shin si Gina at sinabing gumawa ako ng pabango para sa iyo na gusto kong ibigay sa iyo. Kung saan pumayag din si Gina.
Kinabukasan ay pumunta siya sa restaurant para makipagkita kay Mr. Shin kung saan naghihintay ang ating bida para sa kanyang kadate. Dito ay hindi pinapansin ni Gina ang ating bayaning si Lee at pumunta siya kay Mr. Shin at ang bagay na ito ay hindi nababagay kay Lee. Pagkatapos noon ay umabot doon ang date ni Lee ngunit ang buong atensyon ni Lee ay kay Gina. Sabi ng babaeng yun malapit na kaming ikasal pero sabi ni Lee wala akong interes na magpakasal. Pagkatapos nito ay binigyan niya ito ng regalo. Pinapanood din ni Gina ang lahat ng ito at nagseselos siya. Hindi niya ito gusto. Pagkatapos ay sinimulang ihatid ni Mr. Shin si Gina sa restaurant ngunit doon ay pinigilan siya ni Lee at sinabi kay Gina na gusto kong pag-usapan ang isang bagay na napakahalaga sa iyo. Ngunit sabi ni Mr. Shin bilang kasama ko siya ngayon ay hindi siya pupunta. Dito ay nag-away silang dalawa kung saan pinatahimik ni Gina ang dalawa at sinabihan si Mr. Shin na sasamahan kita sa susunod at lalabas siya roon. Sinundan siya ni Lee at sinabing niligtas lang kita sa Playboy. Sabi ni Gina kung Playboy siya ano ka? Gumagala ka rin dito sa blind date kasama ang ibang mga babae. Nang marinig ito ay ngumiti si Lee at sinabing nagseselos ka ba talaga? Pagkatapos ay sa wakas ay sinabi niya sa kanya ang lahat ng nararamdaman ng kanyang puso at sinabing mahal na mahal kita. Ilang beses kong sinubukang sabihin sa iyo ang lahat ng ito ngunit isa kang malaking tanga na wala kang naiintindihan. Sinabi ni Lee ngayon na nakipag-blind date ako dahil gusto kong makita kung naiinggit ka ba nito o hindi at talagang mahal na mahal kita. Dito ngayon ay ipinagtapat na niya ang kanyang pag-ibig sa harap niya ngunit sinabi ni Gina na kailangan niya ng ilang oras upang mag-isip at umalis mula roon. Pagkatapos noon ay wala nang naintindihan si Lee at pinuntahan niya ang kanyang katulong na sinasabi sa kanya ang lahat. Pinakalma siya ng katulong at sinabing nakita ka daw ni Boss Gina na may kasamang ibang babae kaya siguradong nagseselos siya at baka sakaling nagalit siya sa iyo. Kaya nararamdaman ko na dapat kang pumunta at kumbansihin siya. Sa susunod na eksena ay gumagala si Gina dito at kumukuha sila ng litrato. Inabot siya ni Lee at binigyan siya ng candy para kumbansihin siya. Tumanggi si Gina na gumawa ng isang bagay na ikinalungkot ng ating kaawa-awang bayani kaya kinuha ito ni Gina. Sinabi rin niya ngayon na hindi mo dapat isipin na kung kinuha ko ang candy na ito ay kumbinsido ako. Sa kabilang panig sa pagpupumilit ni Lena tinawag ni Huang si Lee para sa hapunan kung saan nakarating si Lee ngunit isinama niya si Gina. Nang makita ito ay nagseselos si Lena at sinabi sa kanyang isip na walang nakakaalam kung kailan siya iiwan ng babaeng ito. Para pagselusan si Gina sinabi niya kay Lee this time I want a very good birthday gift. Hindi ito gusto ni Gina. Sa sandaling matapos ang kanilang hapunan pinuntahan siya ni Lee at tinanong siya kung ano ang naisip mo tungkol sa akin. Napatawad mo na ba ako? Sinabi ni Gina sa kanya na bigyan mo pa ako ng oras para makapag-isip at pakiramdam ko ay ibang-iba ang personalidad naming dalawa kaya siguro walang mangyari sa aming dalawa. Habang umaalis si Lee ay sinabi rin sa kanya na okay you'll see a completely different side of me from tomorrow and yes I'll come to pick you up tomorrow. Sabay tayong bumili ng birthday gift para kay Lena. Tumawa si Gina at umalis doon. Kinabukasan ay dumating si Lee para sunduin si Gina sa kanyang bahay at pinagbuksan din niya ng pinto si Gina. Isinuot niya ang kanyang seatbelt at sinubukang magmukhang napakaganda. Sinabihan siya ni Gina na manatili sa kanyang kalagayan at hindi niya kailangang baguhin ang kanyang sarili. Then both of them go to a jewelry shop and Lee choose a necklace. Sa napakapangit na disenyo para kay Lena. Sabi ni Gina sa tingin ko ay hindi babagay ang disenyong ito kay Lena dahil ito ay napakaluma. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumawa sa kanyang pinili. Dito nakita namin na pumunta din si Huang sa parehong shop para bumili ng regalo para kay Lena. Nang makita siya ni Gina ay sinimulan niya itong tawagan ngunit pinigilan siya ni Lee sa pamamagitan ng paglalagay ng kamay sa bibig nito. Tapos sabi ni Lee I have a very good idea and he also buy the same bracelet as a gift for Lena na binili ni Huang for Lena. Sa susunod na eksena ay ipinagdiriwang nila ang kaarawan ni Lena sa dalampasigan. Sa sandaling bigyan siya ni Lee ng regalo sa kaarawan nagalit si Huang pagkatapos itong makita dahil binigyan siya ng parehong regalo. Pagkatapos noon ay dinala ni Huang ang cake ni Lena at nang maghiwa na siya ng cake at humingi ng wish ay tinanong ni Lee si Lena kung ano ang gusto niya. Sabi niya gusto kitang maging boyfriend.
Nagulat si Lee nang marinig ito at sinabing itinuturing kitang kapatid. Tapos tumawa din si Lena doon at sinabing nagbibiro ako para lang makakita ng reaksyon. Ngunit ang puso ng kawawang Lena ay nasira mula sa loob at sa kalungkutan na ito ay umiinom siya ng maraming. Kinabukasan pagdating ni Lee sa opisina ay nakita niyang nagtatrabaho si Gina at sa kanya naalala na ayaw ni Gina ng anumang gulo sa kalagitnaan ng trabaho. Kaya nag-order siya ng mga merienda at malamig na inumin para sa kanya at sinabihan siyang kainin ito at magiging mabuti ang kanyang pakiramdam. Nang makita ito ay pinadalhan siya ni Gina ng smiley na nagpapasaya sa ating bida. Sa kabilang banda ay sinasama ni Huang si Lena dahil sa sobrang kalasinggan niya at sa wakas dito niya sinabi kay Lena na I like you very much. Ngunit unti-unti nang nagkakamalay si Lena at nabigla siya sa narinig. Sa susunod na eksena sa opisina ay nalaman ng lahat na si Gina ay nanalo sa kompetisyon sa pagdidisenyo at ngayon ay may pagkakataon siyang pumunta sa ibang bansa para sa pagsasanay sa loob ng 3 buwan. Sa pagdinig nito ang lahat ay naging napakasaya. Sa kabilang banda ay sobrang proud din si Lee kay Gina. Nang tanungin siya ng katulong ngayon ay lalayo na si Gina sa iyo ng 3 buwan kaya mo bang mabuhay nang wala siya? Sinabi ni Lee na maaaring layuan niya ako ngunit ang aming mga puso ay mananatiling malapit. Pagkatapos nito ay dinadala niya si Gina sa hapunan at binabati ito para sa kanyang tagumpay. Dito ay nakita ni Gina ang isang waitress na may dalang mga bulaklak at naisip ni Gina na ito ay para sa kanya at si Lee ay magpo-propose sa kanya ngunit hindi iyon nangyari. Pagkatapos ay tinanong siya ni Lee kung gusto niya ang mga bulaklak. Sinabi niya na ang bawat babae ay gusto ng mga bulaklak. Pagkatapos ay dinadala rin ni Lee ang mga bulaklak para sa kanya sa isang romantikong paraan. Then he gave her a necklace and start wearing it for her saying I don't know if I'm perfect or not but I will always support you kahit ano pa ang sitwasyon. Lahat ng mga bagay na ito ay nagustuhan din ni Gina. Sa susunod na eksena gumawa si Gina ng cookies para kay Lee at dinala niya ito. Masayang-masaya si Lee na pumunta siya sa kaibigan niyang doktor at ipinakita sa kanya ang cookies ngunit hindi niya ito hinayaang kainin. Pagkatapos ay tinawag siya ng katulong at sinabi sa kanya na pupunta si Gina para sa pagsasanay at sasama rin si Mr. Shin. Nagulat si Lee sa narinig. Sa sumunod na eksena sa gabi ay nanaginip siya ng isang aksidente sa sasakyan na nangyari sa kanyang nakaraan. After that Lee told his assistant I have a mild fever kaya hindi ako makakapunta sa office ngayon. Dapat mong ihatid ang lahat ng mga file sa aking bahay. Pagkatapos ay binigay ng katulong ang gawaing ito kay Gina at nang pumunta siya sa bahay ni Lee ay nakita niya si Lee na nakasuot ng pantulog. Napahiya si Lee. Sa susunod na eksena ay nag-freshen up siya at nagpalit ng damit. Pagkatapos ay dumating si Gina at may dalang tubig ng pulot para sa kanya na sinasabing inumin ito ng amo. Tapos sabi ni Lee ngayon lumalaki na ang relasyon natin bakit boss pa ang tawag mo sa akin? Tatawagan mo ako sa aking pangalan o honey. Ang sabi ni Gina ay hindi pa rin kita boyfriend at kapag naging kayo ay tatawagan na kita sa pangalan mo. Pagkatapos noon ay nakatanggap si Gina ng isang tawag mula kay Mr. Shin na nagsabi sa kanya na magbubuk ako ng mga tiket sa eroplano kaya naisipan kong isama ka. Nang marinig ito ay nagsimulang magselos si Lee. Iniisip niya na hindi ko maiiwan si Gina sa kanya sa loob ng 3 araw at ito ay isang bagay ng 3 buwan kaya kailangan kong gawin ang isang bagay o ang iba pa. Kaya nagsimula siyang umarte na parang may sakit para hindi na umalis si Gina ngayon. Iniisip din ni Gina na baka hindi pa tuluyang gumaling ang sakit na blood phobia ng amo. Pagkatapos lang ay nagpadala ng mensahe si Mr. Shin na nagsasabing dapat tayong mabuk malapit sa mga upuan. Nang makita ito ng ating bida ay lalo ring nagseselos at muling nagsimulang kumilos tungkol sa kanyang karamdaman. Ang sabi niya ay bumalik na naman daw ang blood phobia ko kaya dapat manatili ka sa akin. Tapos sabi ni Gina then for this we should go to Dr. Kai. Kung saan nagsimula siyang tumanggi ngunit dinala siya ni Gina kay Dr. Kai. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang kalagayan ay lumala ng husto at ngayon ay nakikita na lamang niya ang pulang kulay sa lahat ng dako. Nagulat ang doktor sa narinig. Pagkatapos ay sinimulan na rin ni Lee ang pagsenyas kay Dr. Kai. Nang makita ito pinaalis siya ni Dr. Kai at sinabing kailangan kong tingnan si Lee.
Sa sandaling lumabas si Gina ay umupo si Lee at nagsimulang humiling kay Dr. Kai, kapatid, mangyaring samahan ako sa dramang ito. Actually si Gina ay pupunta sa ibang bansa kasama ang aking karibal sa pag-ibig sa loob ng 3 buwan at hindi ko ito nakikita at iyon ang dahilan kung bakit kailangan kong gawin ang lahat ng drama. Naiintindihan ni Dr. Kai ang lahat at tinawagan si Gina na nagsasabing bumalik na naman ang sakit ni Lee at ngayon ikaw na lang ang makakapagpagaling sa kanya at makakasama niya. Okay lang din, sabi ni Gina, ako na ang bahala sa kanya ngayon. Pagkatapos ay umalis siya doon kasama si Lee at umuwi. Siya ay nagpapagamot sa bahay. Hiniling niya kay Lee na uminom ng kakaibang juice at ang kasinungalingang ito ay nahuhulog ng husto sa ating kaawa-awang bayani kaya kailangan niyang inumin ang lahat ng juice. Nang hindi sinasadya ay nahulog ito sa shirt ni Lee at hiniling ni Gina sa kanya na habarin ito at sinimulang habarin ng ating bida ang kanyang sando sa harap niya. Sabi ni Gina, hey wait, dapat bang habarin mo yang sando mo sa harap ko? Sabi niya, oo, sinabi mo lang sa akin na gawin ito. Sinabi ni Gina na okay, gawin mo ang lahat ng gusto mo at nagsimula siyang umalis mula doon. Maya-maya lang ay nadulas ang paa niya at natambo siya sa ating bida dahil sa sobrang hiya niya at agad siyang umalis doon. Sa kabilang banda tinawagan ni Huang si Lena para mag-swimming at dumating si Lena at sinabi sa kanya, noong ipinagtapat mo sa akin ang iyong pagmamahal na wala ako sa aking katinoan noong mga oras na iyon, ngunit tinuturing kitang kaibigan lamang. Nang marinig ito ay sumama ang pakiramdam ni Huang at umalis mula roon. Habang nasa kabilang side, dinadalaw ni Gina si Lee kung saan sinabihan niya ito na baka ulitin natin lahat ng ginawa natin kanina at gagaling ka niyan. Kung saan sinabi ni Lee na gumaling ako nang hinalikan mo ang noo ko. Nagbibiro ka daw, sabi ni Gina, paano ito mangyayari? Ngunit sinabi ni Lee na ito ang katotohanan. After which both go home and Gina kissing Lee on his forehead asking him, now you are fine, is the problem solved or not? Pero sabi ni Lee, hindi pa rin ako maayos, at pagkatapos nun ay hinalikan niya si Gina. Tanong ni Gina, baka okay ka na ngayon? Sinabi ni Lee na hindi pa rin ako magaling at marahil iyon ang dahilan kung bakit dapat nating subukan ito ng paulit-ulit. Hiyang-hiya na ang nararamdaman ni Gina at tumatakas sa kanilang sinasabi. Susubukan namin ang natitira bukas. Kinaumagahan ay sinabi ni Gina ang tungkol sa sakit ni Lee sa kanyang kaibigan at sinabing hindi ako pupunta sa pagsasanay ngayon dahil hindi pa rin magaling si Lee. Kinabukasan ay nag-message si Lee kay Gina at nag-imbita sa kanya sa kanyang tahanan para sa hapunan at ngayon ay nagpasya si Lee na sasabihin ko sa kanya ang buong katotohanan. Pagkatapos noon, pagdating ni Gina, pareho silang nagsimulang maghanda ng tanghalian kung saan naputol ng kutsilyo ang kamay ni Gina. Lumapit sa kanya si Lee at sinimulang lagyan ng ointment ang kanyang mga kamay na mukhang napaka-cute. Ngunit sa sandaling iyon ay tinawag siya ng katulong at pumunta siya upang kausapin siya. Dito napansin ni Gina na hindi nahihilo si Lee matapos makita ang pulang bagay. Tuwang-tuwa siya sa pag-iisip na baka naging maayos na siya. Ngunit pagdating niya para kausapin si Lee ay narinig niyang kausap niya ang katulong sa telepono na nagsasabing ngayon ay nakita niya ang pulang dugo ni Gina at nakalimutan niyang kumilos. Nang marinig ang lahat ng ito ay nalaman ni Gina ang katotohanan tungkol sa kanya at nagagalit din siya ng husto. Sinisikap ng ating bayani na unawain siya at sabihin sa kanya ang totoo. Nag-iinarte ako dahil pupunta ka para sa pagsasanay sa istasyon sa loob ng 3 buwan kasama si Mr. Shin at naramdaman kong mawala ka. Sabi ni Gina, kapag wala kang tiwala sa akin ay walang kahulugan ang relasyong ito. Nalungkot siya sa sinabi nito at umalis doon. Kinabukasan nang magkita sila ni Mr. Shin ay tinanong niya ang dahilan ng hindi pagpunta sa pagsasanay na sinabi ni Gina na nagkaroon lamang ng kaunting hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos noon ay sinimulang sabihin ni Mr. Shin kay Gina na mahal niya siya at kung gusto niya sila ay maaari pa rin silang sumama. Pero ang sabi ni Gina ay itinuturing lang niyang ideal siya at wala nang maaaring mangyari sa pagitan nila. Sinabi ni Mr. Shin kay Gina na ang kanilang pag-iisip ay magkatugma ng malaki at sila ay eksaktong magkapareho kaya marahil ay dapat niyang isipin ito at bigyan siya ng kanyang sagot pagkatapos mag-isip. Kung saan lahat ng linya ay pinakikinggan din ni Lee na pumunta doon. Tinanong ni Lee si Gina kung aling sagot ang sinasabi niya. Gusto mo bang sumama sa kanya para sa pagsasanay? At kung gusto mong pumunta ay maaari pa rin kitang ipadala.
Ngunit sinabi ni Gina na hindi na kailangan iyon at sinabi niya ito ay umalis siya mula doon. Pagkatapos noon ay pumunta si Lee kay Dr. Kai para sabihin sa kanya ang kanyang sakit at sinabing hindi siya kinakausap ni Gina at galit ito sa kanya. Kanina lang ay tinawagan siya ng katulong at sinabing boss magbabakasyon ang buong staff ng opisina kaya gusto mo rin bang pumunta. Ngunit tinanggihan siya ni Lee kung saan ipinaliwanag sa kanya ni Dr. Kai na sa tingin niya ay dapat pumunta si Lee dahil naroon si Gina para mas mapaniwala niya siya. Pagkatapos nito ay umalis si Lee kukunin nila si Dr. Kai at ang katulong. Pagkarating nila sa lokasyon ay nandoon na rin si Gina kasama ang kanyang kaibigan ngunit tila tuluyan na niyang binabalewala ang ating bida. Napansin din silang dalawa ni Dr. Kai at ng kaibigan ni Gina. Pagkatapos ay pumunta ang doktor at sinabi sa kaibigan ni Gina na baka kailanganin nilang gumawa ng ilang pagpaplano upang makilala ang mga lovebird na sinang-ayunan din niya. Tapos pinalapit nilang dalawa si Lee at Gina at pareho silang nag-uusap. Maraming beses na sinubukang kumbansihin ni Lee si Gina ngunit sinabi ni Gina kay Lee na layuan siya nito. Pagkatapos ay sinabi ni Lee sa kanya na hindi ako maaaring lumayo sa iyo. Gusto kitang makasama at ayokong mawala ka. Gusto ko lang na kung paano ka mahalaga sa buhay ko ay nagiging mahalaga din ako sa buhay mo. Hearing this, Gina starts saying, "Who told you na hindi ka importante sa buhay ko?" Pagkasabi nito ay umalis siya doon at tinawagan si Mr. Shin at sinabing naisip niyang hindi sila magkakasama at sinabi niyang mahal na mahal niya si Lee. Matapos marinig ang lahat ng ito medyo nabalisa si Mr. Shin. Sa gabi ay naglalaro ang lahat ng Truth and Dare game kung saan nainom ng sobra si Gina kaya dinala siya ni Lee sa kanyang silid at hinaga siya sa kama. There Gina in a drunken state asked him bakit ang gwapo mo. At sinimulan niya itong halikan. Pagkatapos nito ay nagsimula silang maghalikan sa isa't isa at magpalipos ng napakagandang gabi na magkasama. Sa umaga ang lahat ng mga batang babae ay nasa isang lugar. Hiniling ng assistant ni Lee sa lahat na maglaro ng isang laro kung saan kailangang hanapin ng lahat ng babae ang mga lalaki at binigyan din niya sila ng mapa. Una sa lahat hinanap ni Lina si Huang at sinimulang sabihin sa kanya ang nararamdaman ng puso niya at sinabi niya na marami akong naisip tungkol dito at sa wakas na pagtanto ko na noong wala akong kasama ikaw lang ang meron ako at palagi mo akong sinusuportahan sa lahat ng bagay. Pagkasabi nito ay nagsimula na silang maghalikan sa isa't isa. Sa kabilang banda ay nagplano si Lee ng napakatamis na sorpresa para kay Gina. Inilagay ni Lee ang mga larawan nila ni Gina sa lahat ng dako. Seeing this, Gina liked it very much and after that she met Lee kung saan sabi ni Lee simula nang dumating ka sa buhay ko nagbago na ang buhay ko. Kaligayahan lang ang dumating sa buhay ko at lubos mo akong binago. So gusto mo ba akong maging girlfriend? Sumagot din si Gina ng oo at pagkatapos ay nagsimula silang maghalikan nang biglang lumapit si Kelvin doon at para makaganti ay sinimulan niyang salakayin si Lee. Pilit siyang pinipigilan ni Gina at akmang aatakehin na rin ni Kelvin si Gina. Biglang pumasok si Lee at nasugatan siya sa ulo. Nang may dumating doon ay tumakbo si Kelvin palayo doon. Wala nang malay si Lee. Then Lee remembers his childhood days when he had a accident and his father died in front of him and he is crying in a lot of pain. Lumapit ang isang batang babae at hinalikan siya sa kanyang noo at sinabihan siyang huwag mag-alala. Tapos bigla siyang nagkamalay. Nang makita niya si Gina na nakaupo sa tabi niya ay tinanong niya ito kung nahalikan mo ba ang isang bata na nasaksak sa isang kotse noong iyong pagkabata. Sinabi ni Gina na hindi ako lubos na sigurado ngunit oo marahil ako. Sinabi ni Lee na ang batang iyon ay walang iba kundi ako. Sabi ni Gina siguro konektado ang kapalaran natin dito. Pagkatapos noon ay ayos na si Lee ngayon kaya pinalabas siya ng doktor at sa sandaling iuwi siya ni Gina ay sinabi ni Lee na gusto ko nang magretiro. Ngayon gusto ko lang manirahan sa inyo at magre-resign na ako sa post ng CEO ng kumpanya. Nandoon din sina Lina at Uncle at narinig nila ito at galit na galit sila sa pagtatanong ni Lee kung bakit niya ito gustong gawin. Ngayon ang ating bida na si Lee ay ganap na nagbago at makita ito ng lahat kasama na ang doktor at ang katulong doon ay labis na nagulat dahil ang lalaking dati ay trabaho lang ang iniisip ngayon ay malaki na ang ipinagbago. Pagkatapos noon ay gustong pumunta ni Lee sa isang mapayapang lugar kasama si Gina.
Kaya dinala siya ni Gina sa kanyang nayon kung saan wala sa bahay ang nanay ni Gina at si Ann kaya't nag-e-enjoy silang magkasama at sobrang saya. Kapag nag-eehersisyo sila ay marami ng mga kababaihan ang naruroon na nagsimulang mag-aral ng ehersisyo mula kay Lee. Nakatanggap si Gina ng mga tawag mula sa kanyang kaibigan at ipinakita niya sa kanya kung ano ang ginagawa ni Lee dito. Nagulat din siya na si Lee na sobrang masungit at napaka-ego ay naging cute na bata kaagad. Sa kabilang banda ngayon ay nagsimulang mag-date sina Lina at Huang. Pagkatapos noon ay sinabi ng tatay ni Lina na ibig sabihin ng tiyuhin ni Lee kay Huang kung magiging permanenteng CEO ka ng kumpanyang ito sa kakita ikakasal kay Lina. Sinabi rin ni Huang sa kanya na okay tito, I will work hard and try my best. Pagkatapos noon ay nalaman namin na ang tiyuhin ni Lee ay kasama ni Kelvin na nagnakaw ng lahat ng mga pintura at gumawa ng lahat ng mga laruan dahil sa kung saan ang kanilang kumpanya ay nakakakuha ng maraming masamang pangalan at sinasabi na ang kanilang kumpanya ay isang pandaraya dahil gusto niyang tanggalin si Lee sa posisyon ng CEO sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya. Sa flashback nalaman namin na nalaman na ni Lee sa pamamagitan ng assistant kaya naman bumalik siya sa kumpanya. Lahat ito ay bahagi ng kanyang pagpaplano na magretiro na siya. Pagkatapos noon ay sinubukan ni Lee na ipaliwanag kay Huang na dapat nating panatilihing ganap na hiwalay ang ating relasyon sa negosyo ngunit sa kabaligtaran ay nagalit siya kay Lee at sinabing hindi mo na ako kailangang intindihin dahil alam ko na ang lahat. Galit na galit siya kay Lee. Pagkatapos noon ay dumating ang ama ni Lina at sinabi sa kanya na maaari ka pa rin naming gawing CEO sa pamamagitan ng pagtanggal kay Lee at pagkarinig nito ay naunawaan din ni Huang na tama ang kanyang kapatid na si Lee. Sunod na pinuntahan ni Gina si Lee ay nakita niyang abala si Lee sa pagpapabuti ng kalagayan ng kanyang kumpanya at napaka-tense. Kaya pinakain muna niya ito at pagkatapos ay dinadala niya ito sa mall. Doon silang dalawa naglalaro at nag-e-enjoy na magkasama at gumanda rin ang mood ni Lee. Noon lang din siya nakakuha ng ideya kung saan pinasalamatan niya si Gina at hinalikan siya. Kinabukasan ay ipinalabas niya na ang sinumang makakuha ng masama o walang kwentang laruan mula sa kanilang kumpanya ay bibigyan ng mga bagong laruan dahil sa kung saan ang publiko ay nabaliw sa kaligayahan at ang kumpanya ay nagsimulang humawak muli ng mga bagong taas tulad ng dati. Unti-unting naging maayos ang lahat at nanalo muli si Lee sa pagboto ng CEO at naging CEO muli. Kasabay nito ay pumunta siya sa kanyang tiyuhin at sinabi sa kanya ang lahat na alam na niya ang katotohanan at lahat ng ginawa niya sa kanya at sa kanyang kumpanya hanggang ngayon. Pinapatawad na kita dahil lang kay Huang dahil magiging biyenan ka na niya kaya nirerespeto kita. Ngayon ay dapat nating kalimutan ang lahat at magsimula muli ng bagong buhay. Kinabukasan magkasabay na umiinom ang magkapatid na Lee at Huang kung saan pinuri ni Huang ang kanyang kapatid sa unang pagkakataon at sinabing ikaw ang pinakamahusay na kapatid sa lahat at ikaw lang ang karapat-dapat na maging CEO ng aming kumpanya. Naging simpleng empleyado ako at masaya ako. Lumipat ang eksena at nakita namin si Lee na nagsasanay na mag-propose kay Gina para sa kasal kasama si Dr. Kai. Pagkatapos noon ay dinala ng kaibigan ni Gina si Gina sa isang lugar kung saan sumasayaw silang tatlo at sa wakas ay dumating ang ating bida at nag-propose kay Gina para sa kasal. Sabi ni Gina ng oo sa kanya ng buong puso. Then both of them kiss each other and with this lovely kiss nagtatapos ang maganda naming drama dito.